Nag-alakatipunero ang lalaking yan nang bigla siyang maglabas ng itak sa isang kainan sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Dahil sa takot, nagpulasan ang ibang customer. Nasugatan naman ang isang lalaki ng tamaan ng itak. Matapos yan, ibinalik din ng lalaki ang itak sa kanyang bag at saka bumalik sa kanyang upuan. Doon na nakatsyempo ang isang lalaki at hinampas sa ulo ang suspect. Rumisponde ang mga barangay tanod at pulis at inaresto ang suspect na si Dennis Villanueva. Ayon sa pulisya, nakunan din siya ng isang sachet ng umano'y shabu. Aminado ang suspect na lasing at nakadroga siya. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Dati na rin daw nakulong ang suspect dahil sa droga. Naputulan naman ng binti ang maintenance worker sa isang peryahan sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao. Yan ay matapos siyang masagasaan ng roller coaster ride habang inaayos niya ang truck nito. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Hindi nagbigay ng statement ang operator ng peryahan. Facebook friends, nagbabala si Senior Associate Justice Antonio Carpio na posibleng kamkami ng China ang Recto Bank o Reed Bank kapag hindi nakabayad ng utang ang Pilipinas sa Chico River Pump Irrigation Project. Sabi ni Carpio, may probisyon ng loan agreement na kapag hindi nakabayad ang Pilipinas, pwedeng kamkami ng China ang patrimonial assets at mga assets na ginagamit para sa komersyo ng Pilipinas. Kasama raw dito ang mga lugar na maraming langis at gas sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea, gaya ng mayamang gas field sa Recto Bank. Sabi pa sa kasunduan, kung may dispute dito, pwede yan idaan sa arbitration, pero China rin ang hahawak alinsunod sa rules din ng China. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, standard ang kontrata ng Pilipinas sa China. Hindi naman daw masisisi ang lender kung mag-i-impose ng terms na pabor sa kanila, lalo pa tayo ang umuutang. Sabi ni Panelo, hindi mangyayari ang sinasabi ni Carpio na kakamkamin ang Recto Bank. Nagbabayad naman daw kasi ang Pilipinas ng utang. Itinanggi rin ni Finance Assistant Secretary Tony Lambino na may idineklara silang collateral sa loan agreement. Nag-file ng complaint ang ilang grupo sa MWSS Regulatory Office laban sa Manila Water. Hiling nila huwag nang singilin ang mga Manila Water customer na nawalan ng tubig at i-compensate sila para sa nagastos nila sa pag-iigib. Sabi ni MWSS Chief Regulator Patrick T., pag-aaralan nila ang complaint. Pinadalhan na rin daw nila ng notice to explain ang Manila Water para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat parusahan dahil sa water shortage. May 5 araw ang Manila Water para managot o para sumagot. Pag-aaralan din daw ang posibilidad na i-rebate or i-refund ang mga customer. May meeting din kanina ang mga taga-MWSS at Manila Water para malaman kung anong pwedeng ialok sa mga customer. Wala pang bagong statement ang Manila Water. Ligtas ang lahat ng Pinoy na sakay ng isang cruise ship na na-stranded sa dagat ng Hustadvika, Norway. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, 163 Pinoy crew ang sakay ng Viking Sky na nasiraan ng makina sa gitna ng masungit na panahon nitong Sabado. Sabi ng DFA, pinuri pa ng mga pasahero ang mga Pinoy na efficient and helpful noong ini-evacuate ang mga pasahero. Sa ngayon, nakadaong na sa pantalan ang cruise ship. Ligtas din ang mahigit 1,000 sakay ng barko. Malapit na raw mag-abroad ang batang Gilas standout na si Kai Sotto. Ipupush kasi niya ang pangarap niyang makapaglaro sa NBA. Hindi sinabi ni Kai kung saan siya magte-train. Pero pangako niya, ide-devote niya ang susunod na 2 o 3 taon para makapasok sa NBA sa 2021 o 2022. Huwag mawawala ng pag-asa sa buhay. Yan ang payo ni Big Papa Dante Gulapa sa mga katulad niyang dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Sabi pa ni Gulapa, and I quote, "Lagi lang kayong tumawag sa Panginoon." Nito lang Sabado, itinampok sa programang Magpakilanman ang istorya ng buhay ni Gulapa. Sa mga hindi nakanood, kilalanin si Big Papa sa aming website.
Mas murang bigas daw ang dala ng Rice Tarification Act ayon kay Trade Secretary Mon Lopez. Sa loob daw ng 3 linggo, mararamdaman na ang pagbaba ng presyo dahil sa pagpasok ng imported na bigas. Ang presyo nasa 30 to 32 pesos kada kilo. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para po sa iba pang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Rida Reyes. Click the share button now.